Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyo mga partners. So ngayon po ay ikukwento ko sa inyo yung kwento ng aking tatlong sinturon. So tatlo po ito, tatlong belt. Masaya po ako rito kasi lagi ko itong naaalala. So eto pong sentro na ito, itong sinturon na ito, ayan o, kita nyo po. Talagang lumang-luma na. So ganito na po itsura niya, no? Tingnan nyo o. So ito po ay sinturon ng aking bayaw noong 2009 nung siya po ay naglalateral dito sa Krame sa Kuya Paco. Kuya Paco, shoutout po sa iyo. So pumunta siya ng Krame noon. Iniwan niya tong sinturon na to. Nakituloy dito sa amin nung nandun pa kami sa dati naming staging, yung parang barracks. So iniwan niya na to. So ako naman wala akong sinturon, yung aking six pocket na shorts. Ang ginawa ko, sinuot ko to. So suot ko to. Nung dumating na ang kuya, hinahanap niya, sabi niya nasaan yung sinturon ko. Ay pinakita ko sa kanya, kuya, nandito po yung sinturon, nakasuot sa akin. So ayun, hindi na niya kinuha. So isipin nyo, 2009, ngayon 2023. So ganito po itsura niyan. So nung una po ito nasisira, hindi ko po talaga ito basta-basta papalitan kasi nga ito ay napaka-memorable sa akin. Kasi galing ito sa aking bayaw. Iningatan ko to, tinatahi-tahi ko to kapag ka nasisira. So hindi ko to pinapalitan, hindi dahil kahit pa paano, kaya ko din naman siyang bumili ng bago. Kaya lang talagang ayoko siya palitan, gusto ko siya gamitin. Hanggang sa ganito na nga ang nangyari. So, wala na akong magagawa, wala na akong choice. Kung hindi, bumili na ako ng isang sinturon. Pagbili ko ng pantalon, may kasamang sinturon. At ganito po itsura niya. Ito, ayan, ganito po yung lock niya. May dalawang ganito na rectangle. Ipapasok mo lang sa dito. Pag pinasok mo, ibabalik mo siya para maglalak. Maglalak po na ganito. So, ganito na yung magiging hitsura niya, nakalak na siya. Ang problema, kailangan nakapit siya sa katawan mo para hindi siya matatanggal. At ito yung sinuot ko nung September 22 nung graduation ng anak kong panganay, sinuot ko. Suot ko siya. So, enjoy ako. Sabi ko, hindi na ako kailangan bumili kasi ito kasama na nung aking pantalon na binili ni Mrs. para sa akin. So. Ang masama nito, nung malapit na po kaming umakyat ng stage, natanggal itong pagkaka-belt nito. Hindi ako magkaintindihan kasi luwag yung pantalon ko na maong bumababa. So hindi ako magkaintindihan kung paano gagawin ko kasi nahiyang ako, nandun ako, malapit na kami umakyat ng stage. Hanggang sa yung nasa sunod ko, luminga sa akin. Siguro akala niya kung anong ginagawa ko sa likuran niya kasi napapasagi Hanggang sa kinapalan ko na talaga ang mukha ko. Nilak ko na siya ganyan. Dali. Pero hindi ko pa rin naayos siya kasi nga hindi ako makatingin ng ganyan. So, natatawa po ako talaga. Hanggang sa umakyat ako ng stage, kung makikita niyo yung pag-akyat ko, pag kamay-kamay ko, pag ganun-ganun ako. Kasi yung pantalon ko, lalaglag na siya. So ito, sabi ko talaga nung natapos yung graduation, sabi ko, pagka dating ko ng Taguig, bibili talaga ako ng belt. Bibili po talaga ako. Papalitan ko talaga. Ayoko nitong mag-belt ng ganito. Kasi natatanggal pala po ito. Ito, ganito yung tsura. Ang hirap. Pag nasa alanganing sitwasyon, tapos ganun mangyari. So pagbaba ko po ng taxi doon sa lugar namin, eto na, binili ko na po ito. Ayan. O, ito po bagong belt. Ayan. Hindi ko, mura lang po. Bili ko dito, 120. So gawang Marikina. Pero parang leather naman po at medyo magtatagal din. So okay na, sakto po sa akin to. So mga partners, bakit ko po ba ito na ikukwento sa inyo? Ito yung may mga bagay minsan tayo na yung alaala, nabibigyan natin ng halaga. Tapos siyempre dala na rin ng minsan, nagtitipid tayo. Hindi tayo basta-basta bibili ng mga gamit. Minsan may mga gamit na kahit halos sira na yan,
ay ayaw pa rin natin, lalo na kapag meron itong tinatawag na sentimental value. So, may mga bagay na kailangan natin i-priority. Siyempre katulad namin ngayon. Nag-graduate na yung panganay namin. Tapos, yung pangalawa namin, medyo malaki ang gastos. So, malaki din. Nasa 45,000 ang isang SEM. Tapos, siyempre, ang baon niya araw-araw, kahit sabihin natin na hindi gaano malayo, alam niyo naman po ang mga teacher, tulad ko guro, hindi naman kalaki ng sweldo. Pero, ganun pa man, ay masaya ako dahil nairaraos namin, pamilya, ang pag-aaral ng aming mga anak. So, yun lang, lagi ang namin pakiusap sa mga anak namin na mag-aaral silang mabuti. Kasi, yun lang yung aming magagawang may pamamana sa kanila. Sabi nga, yung kayamanan na hindi nananakap. So, salamat po sa inyong panonood mga partners. At ako po ay natatawa tuwing naaalala ko itong aking alamat ng aking 3 sinturon. So, God bless po at Happy Friday. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.